Isang mapagpalang umaga ang aking pagbati sa lahat ng ating mga kapatid at lahat ng sumusubaybay sa ating daily devotional. Welcome po sa ating daily devotional at tatanggap ulit tayo ng mayamang biyaya ng salita ng Diyos. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. Lord God in heaven, maraming salamat po uli sa napakayaman mong biyaya at grasya sa amin na kami ay patuloy na tumatanggap ng mga bagay na mabuti at mahalaga at ito ang inyong salita. Ang salita mo na siyang pinagkukunan namin ng sigla at kalakasan, lalong-lalo na po sa panahon ng mga pagsubok katulad ng aming panahon. Meron kaming maasahan na salita mo na siyang magpapalakas sa amin. Dalangin ko po na lahat po ng ito ay matanggap namin, walang labis, walang kulang, ang mga espiritual na pagpapala. Umaasa din kami na sisigla at lalakas kami sa pamamagitan ng mga salitang tatanggapin namin. Dadaloy ang biyaya sa amin, dadaloy hanggang sa aming mga mahal sa buhay, ang pagpapalang espiritual, pisikal, pinansyal, emosyonal, lahat ng uri ng pagpapala ay sumaaming lahat. And so I pray and declare right now that the blessings of God will flow from heaven to us and to our loved ones. And thank you, God. Bless us today. In Jesus' mighty name, amen. And amen. Purihin ang Diyos. At bago ko po i-present ang pagpapatuloy natin sa ating pong pag-aaral ng Book of Malachi, ngayon po ang ating pangalawang lesson, pangalawang topic sa Book of Malachi. At ito ay mahabang journey kasi around 45 lessons po ito, 45 devotionals. Nais ko muna encourage kayo to please share this daily devotional broadcast sa inyo pong mga Facebook friends, sa inyo pong mga mahal sa buhay. Mapagpala rin po sila. And also, lahat po ng ito, lahat ng daily devotional episodes natin ay available po sa YouTube. And our YouTube channel is JLG Space TV. At kung makapasok na po kayo sa ating YouTube channel, mag-subscribe po kayo. Pindutin nyo yung subscribe button and the notification and the subscribe sa kayong notification bell para lahat po ng future video uploads ay ma-notify po kayo. Maraming salamat po. And now, ipagpapatuloy natin, ito yung pangalawang topic natin sa Book of Malachi. Tapos na tayo sa Zechariah, then now it's in the Book of Malachi. At hindi ko muna introduce yung next book kasi mahabang journey po ang Book of Malachi. And I will be teaching from Malachi chapter 1. Naalala niyo kahapon, chapter 4 po ang aking shinare, chapter 4 verses 4 to 6. This time, Malachi chapter 1 verses 1 and 2. 2 verses lamang tayo sa first chapter. And I will read from the NIV Bible. A prophecy. The word of the Lord to Israel through Malachi. I have loved you, says the Lord. But you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, declares the Lord? Yet I have loved Jacob. Malachi chapter 1, verses 1 and 2. At kung i-focus natin sa verse 2, sabi niya, a prophecy. Ito po ay mga pangungusap ng Diyos na ipinahayag ng isang propeta
na ang pangalan ay Malakyas sa Tagalog, Malakay sa English. At ito ang the word of the Lord to Israel through Prophet Malakay. I have loved you. Ikaw ay aking iniibig. Iniibig kita, ang sabi ng Panginoon. Pero ang tanong mo, paano nyo ako? Paano nyo kami inibig? Hindi ba? Was not Esau Jacob's brother? Pinaalala nila yung sigalot ni Esau at ni Jacob na magkapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, yet I have loved Jacob. Says the Lord, ang sabi ng Panginoon. Since na ito ay chapter 1 at mahabang journey ito because this will be our journey in the next 43 devotionals kasi pangalawa po ito, 45 po lahat ito. The name Malakay or Malakyas sa ating Tagalog version, ang ibig sabihin ay my messenger. So Malakay means my messenger, ang aking mensahero. Yan po ang ibig sabihin ng pangalang Malakyas o Malakay, my messenger. At alam naman po natin na ang messenger ng God the Father sa lupa ay ang Panginoong Hesus. At sa ating panahon naman, na ang Panginoong Hesus ay nakaluklok na sa kanang trono ng Ama, iniwan naman niya ang tungkulin sa atin bilang mga messengers. No? So, in a way, tayo ang modern day Malakays, no? Because we are God's messengers to the nations. So yan pong ibig sabihin ng Malakay. And God has a message for His people. So every time maalala natin, ma-remind tayo sa Malakay, Book of Malakay, ang ibig sabihin, ang Diyos ay may mensahe sa kanyang mga anak. Ang Diyos ay may mensahe sa kanyang bayan, sa atin. And He wants to make sure they take it seriously from the start. At ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan, sa atin, ay mga mensahe na sisiguraduhin ng Diyos na tutuparin natin mula sa simula hanggang sa wakas. Hindi lang tayo magaling sa simula, kundi susundin natin ang mga mensahe ng Diyos mula sa simula ng kanyang mensahe hanggang sa dulo ng kanyang mensahe. And this is a prophecy. God says, "This is my word through my messenger." So hindi po ito mensahe ni Malakay, mensahe ito ng Diyos. Kasi ang simula ng kanyang propesiya, ang sabi ng Diyos, ito ang aking salita, ito ang aking pangungusap, gamit ang aking mensahero. So ibig sabihin, speaker lang po si Malakay, pero ang message ni Malakay ay message ng Diyos. So para bang, kung imagine ninyo ang isang sound system, merong speaker, meron siyang mixer amplifier, meron siyang microphone. So yung microphone may magsasalita. Kung hawak ko yung microphone, magsasalita ako, ilalabas, dadaan sa amplifier, ilalabas ng speaker. Hindi yung speaker ang nagsasalita. Ang speaker ay naglalabas lang ng sinasabi nung nagsasalita. So kung ako yung nagsasalita, ay dumadaloy lang sa speaker, pero hindi galing sa speaker ang salita. Galing sa nagsalita. Ako po yon. So ganun po ang ibig sabihin nito. This is my word through my messenger. Itong aking salita sa pamamagitan ng aking mensahero. At napansin ko po sa chapter 1 verses 1 and 2 that God even uses His covenant name, which is in the Hebrew text the word Yahweh, no? YHWH. Alam niyo po, hindi nila binabanggit ng diretsyong Yahweh yan because they really revere the Lord.
Kaya po puro consonant po yan. YHWH. At ang basa po natin dyan ay Yahweh, Yahweh in the Hebrew language. So dito po, sa Malakay 1:1 and 1:2 ay ginamit mismo ng Diyos ang kanyang covenant name. At yung Lord sa English, kasi ang binasa nating English, baka hinahanap niyo po yung Yahweh o Yahweh. Sa English po natin binasa, the name na ginamit po ay Lord. We often render it as the Lord, no? With capital L, of course. Pero sa Hebrew language, yung Lord ay Yahweh. At ang Yahweh ay ginagamit ito ng Diyos kapag meron siyang kalimitan, kapag meron siyang covenant na ginagawa, ini-establish sa tao. And in this particular chapter, book, chapter, and verse, Malakay 1:1 and Malakay 1:2, ang ginamit po, Lord in the English language, pero in the Hebrew original text, it's the word Yahweh. This is the name God used to describe Himself when He made a covenant with His people through Moses. Maalala ho ninyo, sa Exodus chapter 3 verses 10 to 20, ang burning bush experience ni Moses. Nung magpakilala po ang Diyos kay Moses, nung tanungin ni Moses kung sino po ang kanyang kausap sa Exodus chapter 3, ipinakilala ng Diyos ang kanyang katauhan bilang Lord, again in the English, and Yahweh in the Hebrew language, which is, ito ay kanyang covenant name. At ang pangalan na ito, the name of God used to describe Himself when He made a covenant with His people through Moses in Exodus chapter 3 verses 10 to 20. Then, in the message through Malakay, God adds again, no? Sinabi niya uli, dalawa pong Lord ang nakasulat po actually sa ating passage ngayon. Says the Lord. Ang sabi ng Panginoon, ganun lang kasi natin sa binabanggit pag Tagalog, no? Pag English, the Lord says. Pero sa Hebrew, Yahweh says. Ibig sabihin, pinapaalala niya na siya ay covenant-keeping God. Siya ang Diyos na nakipag-covenant, nakipagtipan sa atin, na hindi siya pumapalya sa kanyang pagtupad ng kanyang bahagi sa covenant. Malimit tayo po ang sumasablay sa pagtupad ng ating bahagi sa covenant natin sa Diyos. Pero ang Diyos, wala po tayong makita, wala tayong karanasan, never na siya ay sumablay sa kanyang tungkulin na tuparin ang kanyang bahagi sa kanyang covenant sa atin. Making it clear, mga kaibigan, na says the Lord. Ibig sabihin ng says the Lord, pag ginagamit po ang salitang ito ang sinasabi ni Yahweh, ito ang sinasabi ng Panginoon, ipinapakita po, napakalinaw, na ang mensahe ay mensahe of great importance. Kaya po sa ating pag-aaral ng Biblia, sa pagbabasa natin ng Biblia, pag nakita natin, kung meron nga sana kayong Hebrew Greek, no? The original translation of the Bible, makikita niyo itong sinasabi ko, na ang Lord dito ay Yahweh. Hindi lahat po ng Lord ay Yahweh ang equivalent niya sa Hebrew. May mga Lord ng equivalent ay Elohim. May mga Lord ng equivalent ay Adonai. Iba-iba po ang ibig sabihin. Pero pag ginamit po ang Yahweh, yan po ay covenant name ng Diyos. At ang covenant name ng Diyos na Yahweh, says the Lord, sabi po nung 2 beses po nakalagay po yan sa ating reading ngayon, ipinapakita po
na ang kanyang utos ay utos na mahalaga. No? Ibig sabihin nun, making clear that what Yahweh was saying it's of a great importance. No? Mahalaga ang kanyang iniutos sa atin. So that ito pong ating unawa, alam natin na pagka the Lord says, Yahweh says, covenant name Yahweh, tapos pag sinabing says, yung sinabi, yung word na sinabi ito ni Yahweh, yung word na sinabi ay mga words na dapat pahalagahan sapagkat ito ay mga salita na inuutos sa atin ni Yahweh bilang covenant name ng Diyos. I hope na maliwanag po sa inyo yan. So what is this important message that God makes such a big deal of? Ano ba itong malaking mensahe? Ano ba itong importanteng mensahe ng Diyos na dapat nating pahalagahan? Kung babasahin niyo po sa ating passage ngayon, very simple po ang kanyang covenant message. I have loved you. Wow. Nakakaiyak po, ano? I don't know about you, pero touch ako sa mensahe ngayon na ang covenant nung gamitin ng Diyos, nung iutos niya ang isang importanteng bagay, nung ipaalala niya ang isang importanteng mensahe, ang ginamit niya ay Yahweh, ang kanyang covenant name. At ano ang sinabi niya? Pag sinabi niya, ibig sabihin mahalaga yung sinasabi niya. At ano ba yung mahalagang sinasabi niya? Na ginamit pa niya yung covenant name niya. I have loved you. Hallelujah. Sapagkat iniibig kita. Amen. Maaring hindi nyo nararamdaman, maaring malaking tanong sa inyong isip, paano nagiging totoo yung I have loved you? Kung napakarami ko namang mga pinagdadaanan, marami akong problema, marami akong suliranin, na parang pinabayaan ako ng Diyos. Sabi nga, huwag tayong maging madrama, huwag tayong maging emosyonal. Pero yun po ang katotohanan. Very simple ang covenant message ng Diyos. Covenant message kasi Yahweh, covenant name. The Lord says, dahil sinabi niya, importante yon dahil sinabi niya. At ang sinabi na importante ng isang covenant name ng Diyos ay simpleng mensaheng, I have loved you. Hallelujah. Dahil minamahal kita. God's love is the most important message of the entire Bible. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos, ang siyang pinakaimportanteng mensahe sapagkat ang mensahe ng pag-ibig ay mensahe ng buong Biblia. Di po ba ang summary ng buong salita ng Diyos ay pag-ibig? Hallelujah. Amen. Yan ang pinakamahalagang mensahe ng buong, the entire Bible, ay ang kanyang pag-ibig sa atin. And God's love is the central message of the book of Malachi. Maikli lamang naman po ang book of Malachi, hindi katulad ng Sekaraya, mahaba po ang Sekaraya. Pero parang 14 episodes lang tayo sa 13 chapters ng Sekaraya. Itong Malakay ay maikli lamang po. Pero 45 episodes tayo sa Book of Malakay. Anong nangyari? Kasi didiinan natin, lalagyan natin ng bigat itong mensahe, ang central message sa Book of Malakay ay pag-ibig ng Diyos. Amen? God's love is the central message of the book of Malachi. God
loves us. Amen? Walang question diyan. Iniibig tayo ng Diyos, hindi pa natin siya iniibig. Kaya kung nagre-reciprocate man tayo ng tinanggap nating pag-ibig sa Diyos, hindi tayo ang naunang umibig sa Kanya. Siya ang naunang umibig sa atin sapagkat inibig niya tayo nung tayo ay mga makasalanan pa. Yan po ang sabi ng Biblia. And so, throughout the rest of the book, God's people ask Him a lot of questions. Kaya tinanong ng mga kanyang bayan, no? Kung totoong iniibig mo kami, bakit ito ang nangyayari sa amin? And behind each one, they are wondering, how have you loved us? Di ba yun ang laman ng ating binasa kanina? I have loved you, sabi ng Panginoon. Ang tanong ng mga tao, how have you loved us? Paano mo kami iniibig? And that same question, even today, ay nag-e-echo. From the time ng Malakay chapter 1 until now, yan pa rin ang tanong ng maraming hindi nakakaunawa sa tunay at kahulugan ng pag-ibig ng Diyos. Kasi ang akala ng marami, ang pag-ibig ng Diyos ay salita lamang, sapagkat hinahanap nila na pag sinabing iniibig tayo ng Diyos, ay dapat exempted na tayo sa mga pagsubok at mga negatibong sitwasyon at mga suliranin sa buhay. Pero hindi tayo exempted. Kasi nga, mali ang ating paghahanap ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kaya sabi ng Diyos, I have loved you. Ang sabi ng tao, how have you loved us? Paano niyo kami inibig? God always has an answer. And He has never once let His love sleep. Not even for a moment. Laging ang Diyos ay may sagot sa ating mga tanong. Laging ang Diyos ay may paliwanag sa ating mga reklamo sa tuwing tayo ay may mga reklamo. At never na nawala ang kanyang pag-ibig sa atin. Kahit sa isang sandali, kahit sa isang iglap, ay hindi inalis ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Kahit sa mga panahon na tayo ay nanlalamig, tayo ay umaalis sa kanyang presensya, kahit sa mga panahon na nagdududa tayo sa kanya, kahit sa mga panahon na parang hindi na tayo nananalig at umaasa sa kanya. Not even for a moment, ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman nagmaliw. Amen? God loves you. Even if you are not sure that He does. Iniibig ka ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos kahit hindi ka siguradong iniibig ba talaga ako ng Diyos. Kahit may tanong ka pa, iibigin ka pa rin niya. Kaya mga kaibigan at mga minamahal, dapat tumigil na tayo sa mga pag-question sa kanyang pag-ibig sa atin. Huwag na nating sabing, how have you loved us? Siguro dumami pang nagtatanong sa Diyos ngayon. Christians and non-Christians alike. Siguro sa panahon ng global pandemic ngayon, dumami pa ang nagre-raise ng question na yan. Para questionin ang sinabi ni Yahweh, ang covenant name ng Diyos na ginamit sa particular study natin ngayon. Nang sabi niya, I have loved you. Pero ang sabi ng tao, how have you loved us? Kung ito ang aming sitwasyon. Paano niyo sinasabing iniibig niyo kami?
kung kami ay nahirapan, kung kami ay nagdaraho, kung kami ay nabibigatang lubha sa aming mga sitwasyon. God loves you, even if you are not sure that He does. Even if you don't really know Him yet. Kahit na hindi mo pa siya lubos na kilala o nakilala, iniibig na tayo ng Diyos, inibig ka na ng Diyos, hindi ka pa mananampalataya. Inibig na tayo ng Diyos, hindi pa tayo sumasamba sa Kanya. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi niya ipinadama sa mga panahong mabait na tayo. Hindi tayo inibig ng Diyos sa panahong tayo ay matutuwid na at mga banal na. Inibig tayo ng Diyos sa mga panahong tayo ay makasalanan pa. So paano mo questionin ang Diyos? How have you loved us? Even if you know Him, but have been resisting Him or living in rebellion against Him, iniibig ka pa rin ng Diyos. Even if you are living in rebellion, even if you are resisting Him, even if you are disobeying Him, iniibig ka pa rin ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi lang tayo iniibig ng Diyos nung tayo ay mababait na. Hindi lang tayo inibig ng Diyos nung panahong tayo ay mabuti na. Masama pa tayo, inibig na tayo ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. At nung ginawa niya ito, nung I have loved you, nung bigkasin ng Diyos ang word na I have loved you, ay ginamit niya ang kanyang covenant name na Yahweh. Meaning to say, ang kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid, ay isang covenant. Ang pangako ng pag-ibig niya sa atin ay isang covenant promise. And God is a covenant-keeping God. Hallelujah. Amen. He still loves you. And He very much wants you to know that. Iniibig ka ng Diyos at gusto niyang matutunan mo, mapag-aralan mo na totoo ang kanyang pangakong ito. Kaya panghawakan natin, anuman po ang nangyayari sa ating paligid ngayon, anuman po ang nangyayari sa buhay natin ngayon, totoo ang pag-ibig ng Diyos. Balikan po ninyo ang Malakay 1, verses 1 and 2. The Lord says, Yahweh says, pag sinabing si Yahweh, ulitin ko lang bago natin i-pronounce, i-declare ang ating prayer ngayon, covenant name, Yahweh says, pag siya po ang nagsabi, ang kanyang sinabi ay importante. Kaya, pahalagahan natin. At ang mensahe, God, Yahweh says, I have loved you. Hanggang dapat ang ating tugon ay, thank you, Lord. Hindi yung, how have you loved us? Paano mo kami inibig? Kung hanggang ngayon, kapatid, ay question pa natin dahil ipinaparallel natin ang ating sitwasyon at mga pinagdadaanan sa pangako ng Diyos na mahal niya tayo, na iniibig niya tayo, hindi nga naman mag-compute. Kasi nga, ang pananaw ng tao, pag sinabing iniibig niya tayo, dapat mabuti lahat. Dapat walang masamang nangyayari sa atin. Pero hindi po yun ang siste, mga kaibigan. Iniibig tayo ng Diyos. At anuman ang sitwasyon natin, maaring nararamdaman natin o hindi natin nararamdaman, maaring na-experience natin ang pag-ibig ng Diyos o hindi, hindi pwedeng questionin ang ipinangako ng ating covenant-keeping God. Ang sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Hallelujah. Amen. Amen to that. Purihin ang Diyos. Nawa mga kaibigan at mga minamahal, sa mga hindi po nakakumpleto sa ating devotional ngayon, balikan niyo po ang buong message ngayon. At bukas po ipagpapatuloy natin ang mensaheng ito.
Sa ngayon, i-declare po natin ang mga salitang ito. Nasa wall ko din po para makuha ninyo yung buong declaration. Dahil hindi po ako nakakagamit ngayon ng ating the usual application na ginagamit na nailalagay ko dyan yung declaration sa ating display. Pero ito po ang ating declaration. Sabihin natin, Dear Lord, you love me. It sounds almost too good to be true. But you say it clearly. Thank you. I love you too and want to learn to love you better. Amen. One more time. Say, Dear Lord, you love me. It sounds almost too good to be true. But you say it clearly. Thank you, Lord. I love you too and want to learn to love you better. Amen and amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Mga kaibigan, manalangin po tayo. Lord God in heaven, maraming salamat. Napakayaman po ang paliwanag ng inyong salita. Salamat na nung bigkasin mo ang salitang I have loved you, ay binigkas ito ni Malakay, pero siya ay mensahero mo lamang, siya ay speaker mo lamang, ikaw ang nagsabi nito. At ang ginamit mong pangalan, nung gamitin mo, nung gumawa ka ng covenant, ay ang iyong covenant name, Yahweh. At ikaw ang nagsabi, kaya importante po ang mensahe mo. At ang mensaheng ito ay napakaikli, pero ito ang pinakabuod, pinakasummary ng buong Biblia. Pinakasummary din ng iyong relasyon sa amin. Nung sabihin mong, I have loved you. Tulungan mo kami na wag naming questionin ang realidad nitong pangakong ito. Dahil anuman pong aming nararanasan, anuman ang aming sitwasyon, hindi pwedeng questionin ang covenant promise mo na iniibig mo kami. Maraming salamat. Turuan mo kami na ibigin ka din namin higit pa sa aming buhay. Maaring hindi namin mapantayan, never naming mapantayan ang antas ng iyong pag-ibig sa amin, pero ang simpleng paraan na kami po ay makatugon, ay ibigin ka rin namin, matutunan naming ibigin ka, anuman pong aming sitwasyon. Salamat po sa mensahe ngayon. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. So, bukas po ng umaga ay God be willing, sa Baguio naman tayo magkikita-kita. Ngayong umaga po ay babiyahe na po ang inyong lingkod from Santiago City going to Baguio City. Kasi meron tayong mga bibisitahin, mga churches natin doon. At meron akong kasal na i-officiate sa isang kapatid natin from Hong Kong na ikakasal po siya sa August 28. So ako po ang naatasan na mag-officiate ng kasal. Kaya ngayon po, paakyat na kami ng Baguio from Santiago City with love. Salamat po pala sa mga taga Northern Isabela, Southern Isabela, sa lahat mga nadaanan namin mga churches now going to Cordillera Administrative Region. And hopefully bukas po ay mangangaral ako. Titingnan ho natin, baka nasa isang garden ako, nasa isang park ako sa Baguio at ipapasyal ko kayo sa Baguio City. Wala po muna tayong Hope Hour uli mamaya kasi nasa panahon po ako ng biyahe. Ito po si Pastor Rene Alog, ipanalangin po ninyo lagi ako, kami, at sa lahat ng aming mga gagawin pa. God bless us all. Ingat po and Shalom.